Hey everyone! Another travel vlog for today's video. Nagpunta nga pala kami dito sa Manila Ocean Park ng birthday ni Kuya Momoy at nag-book kami via Klook. Mas mura kasi pag Klook kesa direct sa site nila. By the way, katabi nga lang pala ng Manila Ocean Park ang Philippine Biodome. Medyo hapon na nga pala kami nakapunta dito kaya ito na nauna namin naabutan. Sakto nga nung pagdating namin kasi magsisimula na itong show. Pupunta nga pala kayo dito, make sure na medyo agahan nyo para mas masulit nyo yung pagpunta nyo dito. Kasi may mga nakaschedule silang activities. I highly recommend din pala na mag-book na lang kayo via Klook. Tapos i-print nyo na lang yung copy ninyo. Kasi in our case, hindi na kami kumuha ng ticket. Bali yung printed copy na namin, yun yung nagsilbing ticket namin sa bawat activity na pinuntahan namin. At ito na nga, excited na kami na makita yung show. Una nga pala sa show na to yung bird show. Tapos may mga staff sila na nagpapahawak ng mga ibang animals nila katulad nito. Ang ganda nga pala ng spot namin dito, medyo malapit kami sa unahan. Kaya kitang-kita namin yung show. Habang nag-aantay nga pala kami dito, bumili muna kami ng popcorn para nilibang din yung kids habang nanonood. At ito na, magsisimula na yung Sea Lion Show. After doon, nagpunta na kami sa ibang station na activity. Na-amaze ang mga anak ko kasi ang daming makikita katulad na lang nito. May mga rides na sila sa loob. Ang dami nga rin pala nung tao nung pumunta kami dito. Pero sabi ng mga guard, medyo konti pa daw yan compared ng mga nakakaraan. So ang next stop namin is Oceanarium. Medyo mahaba dito ang lugar. Ang nagustuhan ko nga pala dito sa Oceanarium, educational. May mga mapabasa ka about sa mga fish, mga about dun sa mga sea creatures. Actually, pangatlong beses namin pumunta dito. Pero hanggang ngayon, na-amaze pa rin kami sa pagpunta dito. Yun lang talaga, marami na silang tinanggal dito na dati nilang feature. Kaya kung returning guest ka, medyo hanapin mo yung mga old features nila. Naalala ko pa nga, unang punta namin dito, maliit pa lang si Kuya Momoy. As in baby pa talaga. Yung second punta namin dito, maliit pa lang nun si Kokoy. Kinakarga ko pa lang siya nun. Ngayon, tumatakbo na. Ang bilis ng panahon, ano? Kaya kami as a family, we make sure na may mga gantong bonding moments kami. Kasi hindi lang siya basta bonding moments. We wanted to create memories na kasama yung mga kids para paglaki nila, maaalala nila yung mga ganitong moments na magkakasama kami. Kung mahilig kayo sa mga sea creatures, for sure ma-enjoy nyo talaga yung place na to. Very relaxing, lalo na yung mga ganitong nakita ka ng mga fishes, yung tunog ng tubig, sa loob ng malaking aquarium. Plus, very educational talaga at yung mga information about them. Recommend ko talaga to dun sa may mga kids na mahilig sa mga sea creatures. Kasi super mag-e-enjoy talaga sila. Kasi imagine niyo hindi naman tayo araw-araw nakakita ng ganito, diba? Katulad ditong turtle, tuwang-tuwa yung kids ko, si Ninja Turtle daw. Dito naman sa The Reef, medyo madilim dito. Maraming tao dito sa spot na to. At take note, bawal po ang flash dito dahil madidistract yung mga sea creatures. Dito naman tayo sa Los Atlantis. Dito sa area na to, mas malalaki na yung mga aquarium. May malalaking fish na rin tayong makikita dito. At dito naman yung isa sa mga pinupuntahan talaga ng mga tao dito sa Ocean Park. Kasi imagine, nasa loob ka ng isang malaking aquarium, makikita mo sa taas mo, may mga lumagalaw-galaw na mga fish. Ang ganda, diba? Ganda mag-take ng photos dito, yun nga lang medyo matao. Kaya medyo mahirapan ka kumuha ng magandang spot. At dito naman tayo sa deep sea. Dito mas malaki ng mga aquarium ang makikita mo pa. Para ka na talagang nasa ilalim ng tubig. Napakadami namin nakitang mga fishes dito, iba't ibang klase, tulad na lamang nito. Kaya sobrang na-amaze din talaga kami, pati mga kids. Imagine, nasa taas namin yan, para na talaga kami nasa ilalim ng tubig. Meron pa silang pagganitong pauso po. Ang gandang tignan. At dito naman kami ngayon papunta sa Trails to Antarctica. Isa din to talaga sa nilulook up namin mapuntahan at makita ulit. Tara, silipin natin.
As you can see, parang isang malaking pool. Ayan no, shark yan. Katuwang makita kasi buhay na buhay sila dito. Nakakatuwang ipa-experience sa mga kids yung mga ganitong bagay. At eto nga, hinawakan nila yung isang shark. That's a tiger shark? It's a zebra shark. Zebra shark. It's a shark. Get it over here. Right in the head. The head part. Crazy. It might bite me in my hand. Yeah, he doesn't bite. Oh, see? Wait, there's another shark. Huwag mo na yung head. Oh, huh? It's like At ito na, punta na kami sa Antarctica. Charot. So ito nga, may mga information na naman tayong mga makikita dito. Kaya very informative at saka educational talaga ang place na to. Medyo nanibago nga pala kami sa spot na to. Kasi dati, na-experience mo talaga yung parang nasa snow ka. Pero ngayon, it's more of Instagrammable spot na lang for Christmas season. Wala na yung dati parang may experience may mga snow. Dito naman tayo sa Creepy Crawls. Mostly nung nandito yung mga reptiles. Mga gecko, hedgehog, at marami pang iba. Tip nga pala, pag pupunta kayo dito, magsuot kayo ng comfortable clothes at saka shoes. Kasi puro lakad ang gagawin niyo dito. Marami rin nga palang kainan dito, medyo pricey nga lang. Kaya kung plano niyo pumunta dito, dapat nakaset din yung budget niyo. Pati sa foods, kasi for sure mapapagod kayo kakalakad dito. Yun lamang, thank you for watching!